Nasa ating po linya si Asek Aboy Paraiso ng DICT para lang po dito ho sa issue po ng data breach sa NLEX. Ito ho kasi ay kinakailangan ng disclosure para lang ho natin masiguro na totoo ho ba na wala po namang mga ano ba ang kumbaga ano ba ang disclosure na nangyari ho dito kung ano bang uri ng data ang nakuha ng mga hackers. Asek Aboy, magandang umaga po. Magandang umaga ho ulit, Manong Ted, DJ Chacha, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig po. Magandang umaga po. Opo, good morning. Ano ho ang disclosure po? Ang nag-disclose po dito ay yung Metro Pacific Tollways Corporation? Tama po, Manong Ted. Sila ho mismo nagkaroon ng disclosure in public. However, kailangan natin i-point out, Manong Ted, since the breach na ang sinabi mo nila, kasi kailangan natin i-contextualize, Manong Ted, na itong breach na to, since it happened to a private firm, although na-monitor natin kahapon pa na nagkaroon nga ng breach dito sa Metro Pacific who handles yung mga RFID tollway passes ho natin and has a copy or parang custodian ho sila ng data natin, private individual, hindi sila kailangan mag-report ho sa amin sa DICT, although yun nga yung binabanggit natin kanina, na-monitor natin. However, there is a need under yung Data Privacy Act natin, since custodian sila ng data, na mag-report sila at magbigay ng information about the breach of personal data sa National Privacy Commission po natin. Ayun, opo. So sa NPC, so far ho ba naman kayo po sa DICT, meron ba kayong informasyon or we have to call NPC for this particular incident? Although attached agency natin sa NPC, at nung tinanong natin sina DepCom Jan, na Commissioner Jan Naga, sina DepCom ni Risa, hindi pa naman ho natin, wala pa sila natatanggap na notice. Although, ina-anticipate nila within the day kasi ho, Manong Ted, it's for Monday pa lang ngayon, the breach happened yesterday. So, ina-anticipate nila magre-report si Metro Pacific ngayon kasi sila naman ho, inamin naman ho nila publicly na nagkaroon ho ng breach sa kanilang data. Okay, sige. Under the existing rules po, ASEC, ano po ang dapat ma-disclose ng kumpanya kapag nagkaroon po ng data breach? Gaano po yung extent nito ng kanila pong ng transparency dito po sa usapin na ito? Hanggang saan po maaari? Opo. Pagdating mo sa breaches, Manong Ted, which is usually the case, pagdating sa mga ganyan mga hacking, when it comes to private entities, hindi sila kailangan mag-report sa amin sa DICT gaya na nabanggit natin kanina. Mm-hmm. However nga, if custodian ho sila ng data, to the extent of yung kung ano yung mga data na breach nila, kailangan nilang i-report sa NPC. And individually, kailangan nilang kontakin yung mga affected members or clients nila na naapektuhan yung data. Yung nga po, no? Yung nga, hindi po, to answer my question po, Asek, under the regulation po, no? Ano yung dapat talagang, for example po, kasi kung RFID ang pinag-uusapan natin dito, yung informasyon doon, meron pong mga, di ba, meron pong mga motorist na nakakonekta sa credit card. Di ba? Yes. So, opo. Kapag huba ganyan, kinakailangan mag-abiso kasi mahirap na po yun kung nakuha yung credit card number mo. Di ba? I mean, opo. So, kapag huba ganyan, kinakailangan talaga sabihin nila yung talaga pong full disclosure dapat to para kami mga kliyente, magpalit kami na kung ano man pong mga password, kung yan electronic po na amin pong pagtatransfer, etc. Tama po, Manong Ted. Very, very accurate po yung pagka-describe nyo. Pagdating mo sa under the Data Privacy Act natin, kaya nga binabanggit natin kanina, pag nagkaroon ng breaches, if you are a custodian of those data, kailangan bawat miyembro or bawat kliyente mo na naapektuhan, i-inform mo na nagkaroon ng data breaches. Specifically for that purpose, na magkaroon ng protection yung mga
taong ito, dahil kayo ang custodian ng data, hindi lang ho dahil nakakonekta to sa mga financial institutions, but because some of their data na na-breach or na-compromise po might actually be used for phishing na would eventually lead na magkaroon ng ma-breach din yung financial records nyo. Okay, sige po. So aantabay tayo no sa magiging pagsusuri ng NPC para ho talaga malaman po kung gaano nga kalawak o gaano lang po kalimitado yung data breach na ito. Opo. So ASEC, ito pong free wifi natin na napag-usapan natin dati. Nagsabi po sa amin si Secretary Amenah Pangandaman sa aming interview na nakapag-release nga daw sila ng pera ho para ho dito. Di ho ba't ang sabi ho ninyo, ang problema dyan kasi may delay yung pagbabalik po ng serbisyo sa mga 2,600 Wi-Fi sites dahil nga sa panibago po itong procurement? Go ahead, sir, please. Tama po, Manong Ted. At ito lumabas din ng ating budget hearing sa Congress. Kaya nga inutusan ho din tayo ng Committee on Appropriations na magkaroon ng proper coordination sa DBM sa paglabas naman ho ng SARO natin kasi based on our experience, this yung dati natin pinag-usapan, imbis na magtuloy-tuloy ho sana yung serbisyo natin dahil hindi tayo nakapag-renew, kailangan nating i-procure yung mga services na to. Nagkaroon ng delay, nagkaroon ng additional cost ho. At nag-commit naman ho yung representative ho ng DBM na they would find better ways on how to properly disperse. Sabi nga ho natin na Manong Ted, this should be automatic appropriations na ho to, mas automatic kasi every year anticipated natin. Halimbawa ito, since we have 13,000 sites, ito yung specific budget na kailangan natin for this year na inaproba naman ho ng Congress. Na-aproba na. Dapat ho, sa ganung scenario, more or less ma-anticipate mo kailan mo kailangan mag-renew, kailan mo kailangan bayaran. And sana ho, dumating yung pag-release din ho ng SARO based on that particular schedule na po. Okay, so ito hong dating nabalita na 2,600 na mga Wi-Fi sites, nakabalik na ho ito? Hindi pa ho, i-reprocure pa nga ho natin. Yung ngayon, no? Totally. Opo, to be more specific no, dito sa ating diskusyon, magkano po ang pera dito ulit? Around 3 billion ho yung 2.6 billion ang nirelease na sa araw para do sa free wifi sites ho natin. Para ho naman i-light up po natin ulit yung mga nawalang sites ho natin. Actually, yung 2.6 na yun would represent yung unang huling nag-usap tayo, Manong Ted, yung 2,500 na yun is yun yung naputulan since I think we had the discussion end of July. Kasi may inabutan pa yun ng mid-August, may naputulan din tayo dun . So lagi kayo napuputulan? Manong Ted, ang hirap po kasi, di ba, ang system of budget natin is cash on hand. Hindi ka pwede mag-release or mag-renew or procure hanggat hindi pa nare-release yung SARO mo na andyan na sa iyo yung budget. So, again, kami naman sa DICT, we work with what we have. Pero, yun naman, ang maganda naman nung nangyari nung budget hearing natin, nag-commit naman ang ating mga kaibigan sa DBM na pagbubutihin and to work together with DICT on how to prevent these things from happening again. Okay. Yes po. ASEC, isa lang yung binabanggit nyo nga ngayon na napuputulan, na nasabi nyo na rin sa amin noon, hindi ba pwede makiusap ang DICT dito sa mga contractors nyo? Kumbaga di nyo naman tatakbuhan, malilate lang yung payment. Possible ba iyon? Dati ho, ginagawa namin yan, DJ Chacha. Isa totoo lang. Kaso nga ho, yung ang consequence naman yan, pag halimbawa ginawa natin yan, makikiusap tayo. Tapos makikita nila na bumagsak yung SARO after nung end ng contract, magkakaroon ng yung sa auditing naman ang haharapin ng DICT, yung mga audit memorandum natin. Papadala no tayo ni COA because of that particular budget scheme na employ ho natin. So, kung sinasabi niyo po kasi kanina na sa system of budget parang nagkakaroon tayo ng problema at hindi rin natin po pwedeng pakiusapan yung mga contractors dahil sa auditing naman kayo magkakaproblema. Ano kayang po pwede pong gawin natin dito? Yun talaga yung sinasabi natin, DJ Chacha, na parang since automatic appropriations so dapat yung sa tingin ho, sana mawalang ganang
Ayun ang tingin ho ng DICT na every year alam mo na magkano i-spend mo for the subscription ho kasi ito eh. Ibig sabihin parang itong kuryente, para itong tubig, na every year ito ina-anticipate mo na babayaran. Ito yung mga dates na kailangan mong bayaran itong mga to. At since naman specific pondo ang pinagkukunan nito, kasi hindi naman ito talaga, to be technical about it, hindi ito nanggagaling doon sa GAA na manggagaling ho doon sa national budget. Ang funds na pinagkukuhaan nito, yung special utilization funds natin, ang tawag niyo ho doon is Spectrum Users Fund, na kinukolekta ho natin doon sa mga network providers natin, specifically as their contribution to the connectivity of yung mga yung mga GIDA sites natin, geographically isolated and disadvantaged areas. So doon ho talaga kinukuha yung pondo na yan. Hindi yan yung parang maghahanap pa ng pondo saan kukunin yung pambayad dito sa mga subscription na to. May specific pondo na ho na paghuhugutan to. Ayun. So ibig sabihin, itong perang ito ay koleksyon ng ahensya sa mga dapat bayaran ng iba't ibang mga telecom companies. Di po ba, no? Tama po, Manong. Yes, so at ito ho, nakalaan na ito. Meaning, hindi po ito hahanapan ng pera. Available ito. Ayun lang, dapat mabilis yung release. Yan po yun. Tama po, Manong. Sige. Opo, hayaan niyo po pag amin nakapanayam ulit po taga-DBM. Sa ngayon po, ang proposed budget ng DICT for 2025, magkano, sir? Are you familiar? Para ang nakalagay ho sa net natin is around 10 billion po. Opo. Labas pa ho yung galing Spectrum Users Fund. So, Opo. yun yung isasabi natin na meron talagang pondo na apart from the GAA, may specific pondo para doon sa free Wi-Fi program natin. Oo, 10.4 billion lang ito sa hawak kong papel dito, pero Tama parang wala akong makita ditong paano na yung ating yung National Broadband Network. Manong Ted, kasama ho dyan yung sa NBP ho natin, yung phase 4 and 5. Kasi pinoprocure na natin yung phase 2 and 3. So kasama yung sa 2024 budget. Meron ho tayong World Bank loan na pag-uhugutan para doon sa NBP natin. Tama ho kayo. Maganda ho yung pagkakasuri nyo ng net natin sa yung budget natin. Hindi talaga sinama dahil may pag-uhugutan na World Bank loan. Okay, sige. So, nakaantabay tayo dito. Salamat po na marami sa inyo, Asek Aboy, sa inyo pong paliwanag sa napaka-importanteng isyong ito. Thank you, sir. Maraming salamat din sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin, makapagpaliwanag din, Manong Ted. Chacha. Salamat Thank po. you. Salamat na marami. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.